dito sa TV5. Ang kinang ng tsapa ng isang pulis, kinakailangan nakakasilaw sa linis sapagkat refleksyon ito ng walang bahid na serbisyong ibinibigay ng mga pulis. Pero may ilan na nagiging kalawang sa institusyon dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan. Unang buwan pa lang ng taon, ito, at may biktima na namang nagrereklamo sa aming programang Wanted sa Radyo. Okay, andito idol si Mr. Jeffrey Alonzo. Okay, at ang reklamo nito matindi ito. Boss Jeffrey, magandang hapon po, sir. Ang hapon din po. Sir, Kahit hirap pa magsalita, ikunento sa akin ni Opo, kayo Jeffrey po ang magkwento. ang nangyari umanong pang-abuso sa kanya. Sir. ang hapon din po. Sir, bali nung Christmas party po namin nung December 17 po. So, nung gabing yon, sabi po ng bisor ko, umuwi na ako. Okay. Sinunod ko naman po. Yung motor ko po, medyo palyado po yung karburador, kaya namamatayan po. Dahil sa palyado motor ni Jeffrey, napahinto siya sa tapat ng isang bahay. Bigla raw niya nakitang papalapit ang isang ubat na palak na may sukwit na baril sa tagiliran. Nakumpirma ni Jeffrey na pulis ang taong papalapit sa kanya dahil residente sa kanilang lugar at kilala niya ito. Bigla niya po akong sinuntok. Yung suntok niya po, hindi po yung pag-ano po, yung pasampal pong suntok na nakasarado po yung kamao. Sapok ang tawag nun. 2 beses po. Kaya po napababa po ako ng motor ko. Okay. Tapos po, hindi pa po ako tinantalan, sir. Sabi ko, sir, tama na po. Nakataas na po yung kamay ko. Sabi ko, sir, tama na po. Hindi naman po ako lalaban. Hindi pa rin po ako tinigilan. Kinilala ni Jeffrey ang nambugbog sa kanya na si PO1 Adolfo Boy Abaya na nakatalaga sa Pasig Police Headquarters sa Pasig City. Nung gabi daw po yun, nandun, umakit din po daw yun, sir. Ma'am, sa taas po, nakiinom din po rin. Malamang. Dahil ginawa umanong punching bag nitong si PO1 Abaya ang mukha ni Jeffrey, bugbog, pasa at pamamaga ang inabot ng pobreng biktima. Pati ang kanyang panga, damay rin sa bagsik ng kamao ng malabok sinyerong parak. Ang pag-aamok daw ni Abaya, natigil lang nang dumating ang mga tauhan ng barangay. O, nung may dumating pong L300 na sa Baseyo po yata. Dumating puro sa bahay nila ni Adel Sino Papaya. po mga sakay ng L300? Mga Baseyo po, yung parang sa barangay po o sa munisipyo po. Okay. Tinanong, sabi po ni Adolfo Boy Abaya, sige, okay na, kaya ko to. Nang kinausap daw ni Abaya ang mga bagong dating, dito na raw nakakuha si Jeffrey ng pagkakataong sumibat. Kaya nagkaroon po ako ng pagkakataon na mapaandar po yung motor ko para makauwi po ng bahay. Kung hindi pa dumating yung mga taga-Baseo, Hindi ko lang po alam bugbog sarado ka. Oh, Lado hindi ko pa. lang. Opo. Eh yan, makikita niyo po doon sa mga noon sa Action TV, at meron din ako ng picture. Dahil sa reklamo ni Jeffrey, agad namin tinawagan ng Chief of Police ng Pasig. Magandang hapon po, sir. Yes, good afternoon din po. Sir, si P1 Adolfo Boy Abaya, siya po ay sa aming studio, si Mr. Jeffrey Alonzo. Basag po yung kanyang panga at kinakailangan pa pong idugtong in or whatever pa pwedeng gawin na is surgery pa ito. Binasag po ni P1 Adolfo Boy Abaya. Sige po, papuntahin po yung complainant at magkakasakay ng kaukulang aksyon tungkol dun sa complaint niya. Sige po. Sasamahan po namin sa inyong tanggapan, Colonel Cardona, sir. Mabuhay po kayo, Colonel, sir. Dahil nabasag ang panga ni Jeffrey, hindi pa niya magawang makapagtrabaho bilang telephone cable maintainer para itaguyod ang kanyang pamilya dahil kailangan pa niyang sumailalim sa isang medical procedure upang ayusin ang kanyang nabasag na panga. Hindi raw lubos maisip ni Jeffrey kung ano ang pinag-ugatan kung bakit siya napagtripan ng barumbadong PO1. Wala nga po akong maanong dahilan kung bakit niya po ako ginanon eh. Kasi po, wala naman po akong ginagawang masama sa kanya eh. Kaya naman, handa raw niyang resmakan si Abaya sa tamang paraan. Yung yung pagkatao, tinapakan niya na ho eh. Gusto ko pong mabigyan ho ng katarungan yung ginawa niya sa akin. Kasamang wanted, dumiretso si Jeffrey at ang kanyang ina sa Pasig Police Headquarters. Dito, formal siya nagsampa ng kasong kriminal laban sa boksingerong police na si Boy Abaya na isang PO1. Kapag napatunayan sa investigasyon at sa pagdinig sa korte ang aligasyon laban sa astig na parak, siya naman ang maaaring ma-knock out sa laban.
more on physical injuries. So, titignan natin yan. If evidence warrants, then tuloy-tuloy na magkaroon ng summary hearing. Kung talagang nagkasala ang aming pulis, makakaasa kayo na mayroong kaukulang saka criminal action. Nang araw din yon, hinagilap namin ang Diumonoy ng basag mukhang si Abaya. Pero hindi nagpakita ng kanyang pagmumukha si P1. Ni anino niya, hindi namin nasilayan. Ang opisina pinagdalhan sa amin, sarado at walang tao. Kaya naman, muli namin siya binalikan. Pero etong si P1 Boy Abaya, wala siya mukhang may harap sa amin para dumipensa. Kaya default ulit siya sa aming kamera. Sa tanggapan naman ng National Police Commission o NAPOLCOM, nagsampa ng kasong administratibo si Jeffrey laban kay P1 Abaya. Ang walang kasawasawang labagin ng mga kolokoy na lespo, ang NAPOLCOM Circular Order number 2007-001 kung saan pinagbabawal ang grave misconduct sa mga miyembro ng pulisya. Sa kasong administratibo, knockdown sa serbisyo naman ang maaaring kahinat na ni P1 Abaya. Kung sakaling mapatunayan ang nasabing pulis sa ginawa niyang pananakit sa complainant, pwedeng siya ma-dismiss sa serbisyo. Enero pa lang, unang buwan ng taon, nag-uumpisa na naman ang mga reklamo laban sa mga sisiga-sigang palak. Huwag na sanang dumami ang mga kalawag na tulad nyo para huwag nang lumaki pa ang butas sa mga tagapagpatupad ng batas. Maaari nyo rin i-email ang inyong sumbong sa wanted@tv5.com.ph. Para sa mga reklamo ng pangapi at pangabuso, maaari kayong tumawag sa Wanted Hotline o kaya't mag-text sa mga sumusunod na numero. Kada reklamo, aksyon todo. Saan man kayo magtago, walang kawala rito. Dahil ang abusado, mapangapi. Wanted!